Yung ganitong klaseng retirement home can be yours for just 2.5 million pesos. Pero kung bitin ang budget mo, kaya pa natin pababain yan ng 1.8 million pesos. Paano? Let me show you. Itong 70 square meter na bahay na ito, nakatayo siya sa 180 square meter na lote with setbacks all around. So, wala tayong mga firewalls. And what makes it a retirement home ay ginawa ko itong senior citizen friendly na bungalow. So, when we say bungalow, usually one-story development lang siya. So, walang upstairs. Dito sa parking natin, dinesign namin ito na mas maluwang siya kesa sa regular na parking spaces. So yung mga regular na parking slots, 3 meters lang yung width niya. At ang handicap accessible na parking slots na nakikita natin dun sa mga commercial parkings, usually 3.7 meters yung minimum na lapad niya or width. But in our case, ginawa naming 5 meters yung width nitong parking na ito para pag may wheelchair na ilalabas dun sa kotse, hindi hirap. Also, advantage ng maluwang ito ay madali maipapasok dyan yung kotse. Because we all know, seniors are bad drivers. Hindi, joke lang. We all know that's women. Joke lang ulit. Emotional! Speaking of bad drivers, naglagay tayo ng planting strip dyan sa tapat ng carport para may onting buffer between the house and the parking space. At may visual indicator na mababangga mo na yung pader pag gumalaw na yung mga halaman dyan. Now, maliban sa accessible na parking slots, nag-introduce din tayo ng ramps dito sa property na ito. So, we have one sa gilid and isa dito sa entrance natin. So, itong bahay na ito, hindi lang siya for seniors. Pwede din siya for any age. And I'm not an ageist, so naglagay ako ng steps dyan for the young ones. Although, imbis na 20 centimeters yung ating riser or yung taas ng cutting steps, ginawa kong 15 centimeters ito para mas gentle sa knees natin. Now, sa tapat ng steps at ng ramp na yan, matatagpuan na natin yung main entrance dito sa ating bahay. Here, we will be greeted by a massive 1.2 meter wide na entryway flanked by stone tile clad walls. So, medyo industrial zen ang design style namin dito. And going back to the doors, wide doors, very important pag naka-wheelchair yung dadaan dito. So yung mga accessible na doors, minimum door width ay usually 80 centimeters yung mga requirements. Pero mas okay na mas maluwang siya at 120 centimeters kahit top of the line wheelchair with the side mirrors and spoilers pa ang gamit. Kasya yan dito. Okay, so going in, ang unang makikita mo ay lahat. So, nakaset na sa minds natin na open spaces, those are luxuries. Kaya mukhang sosyal ang isang bahay kahit maliit, basta hindi ito punong-puno ng mga gamit. Kailangan natin ng mga areas na walang laman or open spaces. So, negative space siya kumbaga kung saan magsisilbi itong pahinga ng ating mga mata. Going back dito, pagpasok natin, open area agad ang sasalubong sa atin. So, ito ang ating foyer. And I'm not gonna lie, kung ako yung gagamit ng bahay na ito, guest entrance lang likely itong kakalabasan ng area na ito. Yung tunay na entrance, papakita ko sa inyo mamaya. Anyway, sa kaliwa ng ating foyer ay ang living space. Medyo unorthodox na setup ito kasi usually naglalagay tayo dyan ng 3-seater couch. Pero I think yung ganitong setup visually and practicality-wise, kung introvert kayo, it makes more sense. Now, sa tapat ng ating living space, makikita na natin meron tayong built-in buffet console. And ito yung paboritong part ko nitong buong living area. Sa ilalim ng console na yan, meron tayong viewing window kung saan kita nyo yung garden sa labas. Because me personally, I find na mas gumaganda yung mood ko pag nasa nature ako. Kahit kita ko lang yung mga halaman sa labas, nakaka-relax na siya. So yun yung reasoning ko dyan sa low-level bintana na yan. Speaking of relaxing, yung walls nilagyan natin ng wood paneling para cozy yung vibe dito sa ating living space. And syempre, tinabihan natin yan ng raw concrete finish na wall para mas balanced. Moving on from the living space, katabi niyan ang ating dining area. And when in doubt kung anong klaseng dining table ang ilalagay nyo sa isang space, round tables usually the best siya for small spaces na irregular yung shape tulad dito. Also, yung mga round tables, mas intimate yung feeling niya pag diyan kayo nakaupo. So again, para sa mga introverts na maliliit yung mga friend groups, round tables,
perfect. Now, a few steps from the dining table, makikita na natin itong ating napakagandang kitchen space kung saan niluwangan namin yung kanyang mga walkways. So, usually, 90 centimeters yung mga pasilyo sa mga gitna ng kitchens. But for this one, ginawa natin siyang 120 centimeters para accessible pa rin siya sa mga naka-wheelchair or yung mga may walking assist apparatus, tingin mo, Bobs. Now, dito sa kitchen island natin, makikita na natin dyan yung stove. So, induction siya with built-in exhaust or some call it extractor para hindi na natin kailangan ng overhead na range hood. Opposite that, andyan na ang ating lababo flanked by the appliance tower at ang integrated refrigerator na tinatago nitong ating cabinet paneling. So itong kitchen ang pinaka-focal point nitong bahay na pagpasok mo dun sa main entrance, dito agad madodraw yung mata natin. So dapat maganda siya. At isang bagay na matik pang paganda ng ating bahay ay ang cabinetry. Especially mga built-in custom cabinets which pag tama ang tagagawa can transform your house from to yeah! Take these cabinets for example, my dudes. These are by Kaha Custom Cabinetry, an authorized Opolia dealer. At ang Opolia ay sister company ng Opine, isa sa leading luxury cabinet manufacturers sa mundo. Kilala sila dahil sa high-end craftsmanship, precise detailing, at stylish modern designs nila na babagay sa kahit anong bahay, my dudes. Now, back to Kaha. So, gumagawa sila ng custom cabinets which iba siya sa modular, my dudes. Ang custom cabinets, if ikukumpara sa modular ay hindi ka malilimit sa module sizes. Kahit anong shape or size ng kwarto, pwede nilang magawan yan dahil ang Kaha ay gumagamit ng Kaksa Beam technology na laser cut na yung panels niya from digital drawings. So, designed siya para sa exact measurements ng kwarto mo. Kahit anong layout na gusto mo, pwede. At ang Kaha ay puno ng expert professionals, my dudes, like architects, engineers, and interior designers na with their powers combined, Captain Planet, perfect cabinets. Speaking of which, maraming finishes kayong pwede pagpilian sa Kaha na hindi nyo mahahanapan sa ibang mga cabineteros. May custom fit lighting sila, tempered glass covers, at premium hardwares. And may showroom sila dito sa Baguio na pwede nyo bisitahin, my dudes, para ma-experience nyo firsthand ang luxury ng custom cabinetry. Now, isang bagay na ginawa namin dito sa bahay na ito para mas maaliwalas tignan ay naglagay kami ng mga overhead windows or some call it clerestory windows. So, nag-i-introduce ito ng indirect light na hindi masyado pinapainit ang loob ng bahay. Dahil malapit siya dun sa ating roof eaves, hindi directly makakapasok yung araw sa mga windows na yan. And one other advantage of overhead windows ay it provides better privacy kumpara dun sa ating standard height na windows. And kung nag-aalala kayo kung paano bubuksan yung mga yan, may nabibiling automatic window openers online. Now, one more thing I like about clerestory windows ay malaki din yung epekto nito sa pagpapalamig ng isang bahay. So, let's take the awning windows sa tapat ng living space natin for example. Diyan mag-escape yung warm air habang papasok naman yung mas malamig na simoy mula dito sa windows sa tabi ng ating main door at living space at magmula din dun sa ating sliding doorway sa tabi ng ating dining/kitchen area. So, ang kagandahan nitong mga sliding doors na ito ay pwede mo siya buksan na 3 panels ang opening or pwedeng isa lang or dalawa. Speaking of which, ito yung nai-imagine ko na gagawin kong entrance pag dito ako titira. Dahil may space tayo dyan sa labas na pwede natin paglagyan ng mga sapatos natin at kagamitan na pang hobbies natin. So, magsisilbi siyang mudroom kumbaga itong space sa labas. Diyan mo iiwan yung bike mo or yung mga kaibigan mong laging patalo sa pickleball. Anyway, pag binuksan mo itong doors na ito, may extend mo pa itong ating kitchen at dining area palabas kung saan dyan natin makikita ang ating dirty kitchen at laundry area na sinisilungan nitong polycarbonate roof natin para may pumapasok pa rin na araw. Now, isa sa mga challenge ng mga wheelchair accessible na bahay ay yung mga door thresholds. Hindi siya pwedeng may angat na more than 1.5 cm. So, let's say ito yung side view ng pintuan natin. So, usually, yan yung door, di ba? So, meron tayong angat dyan and yung purpose niyan ay para yung tubig dito sa labas hindi papasok dun sa loob. Now, yung angat niyan hindi pwedeng mas malaki sa 1.5 cm. Kasi may hirapan na umakyat dyan
yung wheelchair. So, ang ginawa nating solution dyan ay imbis na may maliit na step up na ganyan, nilagyan na lang natin siya ng miniature ramp na pa ganyan. Now, yung ramp na yan, 1:12 din yung slope niyan dapat para medyo easy lang yung pag-akyat ng wheelchair dyan. And aside from that mini ramp, nilagyan na rin natin ng drainage before our door para talagang walang makakalusot na tubig. At may slope pa itong ating outdoor walkway na palayo dun sa ating pintuan para talagang walang chance na makapasok yung tubig sa bahay. So itong hidden technique na ito, ginawa din natin sa ating main entrance at dun sa ating master bedroom kung saan pwede mo ma-access yung master bedroom mula sa labas through these giant sliding doors. Now aside from this sliding door entrance, syempre pwede din tayo pumasok sa ating MBR magmula sa ating dining space. So meron din tayong pintuan dyan na singlapad din ng ating main entrance. 120 cm ang lapad para madali makapasok ang ating mga senior citizens kahit meron silang kasama na helper. Or kahit yung couple na gusto lagi naka-holding hands, kasya sila dyan sa doorway, no problem. Going in, simple lang itong kwarto natin. We have enough space for a king-size bed at meron pa tayong 1.4 meter clearance sa left side at 1 meter clearance sa right side. So isa ito sa pinaka-importanting part ng mga retirement homes ay dapat maluwang yung ating mga walkways. Yun ang key para comfortable yung ating mga senior na dwellers. Speaking of comfort, yung toilet at bathroom natin, specifically designed siya with comfort and safety in mind. So for this, meron tayong dalawang pintuan. Pwede natin siya ma-access galing dun sa ating MBR or galing sa ating living area. So pagpasok natin dyan, makikita nyo mukha itong showroom ng stainless steel railings. So the reason for this, I required yung mga assist or mga handrails na yan, especially for seniors na most accidents nila ay nadudulas sa CR. So having places or things na makakapitan nila helps a lot. And aside from that, using proper tiles, malaking tulong ito pang iwas sa dulas. Kasi pagdating sa tiles, may tinatawag tayong sleep rating kung saan nakarate yung ating mga tiles depende kung gaano siya kadulas or gaano siya kakapit. So for residential applications, meron tayong R9 or rated 9 for general na flooring na hindi nababasa tulad sa ating mga living rooms or bedrooms. We have R10 for areas na nababasa minsan, halimbawa dun sa ating kitchen. Yung R11 naman, pang areas na madalas basa. Then, moving on to R12, para ito sa mga outdoors na may slopes tulad ng mga ramps natin. Now, R13 naman, para sa mga very steep na slopes at sa mga sahig na madalas nalalagyan ng mga oils. Now, for bathrooms, recommended na gumamit ng either R11 or R12 rated na tiles. Now, one brand with both accent pieces at understated yet elegant tile designs ay ang Verona, na manufacturer ng high-quality porcelain tiles na may malawak na design menu na pagpipilian. Tulad nitong porcelain slabs nila na marble simulation, perfect for bathroom walls kasi ang porcelain tiles less porous at mas durable kumpara sa mga ceramic tiles. And ang Verona tiles ay may PS mark or ICC sticker na senyales na pumasa ito sa international quality at safety standards. Well, actually, nalagpasan pa niya yung standard rating of less than 0.5% water absorption level, my dudes, making it less likely to stain at pine-prevent din niya ang pagtubo ng molds at scary bacteria. Now, maliban dyan, kino-consider din namin yung accessibility nitong CR for wheelchair users. Kaya mapapansin nyo maluwang dito sa tapat ng inodoro, lababo at shower area natin para madaling maimaneuver ang wheelchair. At kahit may assistance din sa banyo ay hindi siya masikip or cramped at crowded sa loob. And pagbabalikan natin itong pintuan ng ating CR ay imbis na swing door siya, ginawa namin siyang pocket sliding doors na magtatago paloob sa ating pader para walang nakaharang. And there you go, yan na lahat ng spaces ng ating senior-friendly bungalow, which pag sinunod nyo lahat ng materyales na ginamit dito, could cost you around 2.5 million pesos to 2.9 million pesos. Bahay pa lang yan, hindi pa kasama yung ating lote at mga exterior improvements, and hindi rin kasama yung mga furnitures na nagagalaw. Now, kung gusto nyo ito pababain ng 1.8 million pesos ay pwede naman. Siyempre, may ibabawas tayo. Hindi pwedeng gantong-ganto yung itsura niya. Like, all the wall finishes natin, plain paint na lang siya, white na pintura or any color you want.
And wala muna tayong mga wood cladding at itong raw concrete finishes. Wala muna yan. As for our large sliding doors, hindi na pwedeng buong glass panel ito. I-divide na natin ito into smaller panels para hindi kailangan gamitan ng tempered glass, which is malayong mas mahal sa regular glass. Speaking of which, yung overhead windows natin, gagamitan na lang natin siya ng polycarbonate sheets. At yung ating sahig, wala muna siyang tiles, raw concrete na muna siya. And some of our interior walls, magiging dry walls na lang sila imbis na semento. Now, pagdating naman dun sa ating mga kitchen cabinets and countertops, syempre, simpler materials na rin siya. So, imbis na sintered stone yung ating countertops, salt and pepper granite na lang muna. Pero maganda pa rin naman siya tignan. So yung kagandahan ng ganitong klaseng setup, pag binili nyo siya at 1.8 million pesos, ay in the long run, pwede mo unti-unting palitan yung mga compromise natin. Maglalagay na kayo ng tiles pag nakaipon kayo ng onte. At yung mga pader, let's say na kuha mo na yung retirement fund mo dun sa company pinagtatrabahuhan mo, lagyan nyo na siya ng wood cladding at raw concrete finish. By going for the cheaper route, wala naman nasa-sacrifice sa comfort and feel nung space kasi tama at maganda yung pagkakaplano. Yung wow factor lang yun na bago, which pwede mo ibalik pag nagkapera ka na. Speaking of which, pag nilike mo itong video na ito, may dadating sa'yong malaking pera. Pwede siyang 10 peso coin na sinlaki ng gulong. We'll never know.